Go ahead, Brother Van. Let us proceed until we are there. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Jesus, John 15, verse 7. In the Lord's Prayer, Jesus explains to his followers the necessity for the complete observance of the Father's design. The Master knew that human will is still quite fragile, and that fragile, and that numerous battles encircle the human being until he learns to establish union with the divine. And in spite of this, the lesson of the prayer was always interpreted by the vast majority of believers to be an easy recourse for obtaining celestial protection. There are many requests, special concessions, and mechanically recite verbal formulas. Logically, they cannot receive immediate satisfaction to their personal whims because in the state of weakness and of ignorance, the spirit requires, prior to anything else, to learn to submit to the divine designs concerning himself. In any event, we will achieve the moment when our prayers are integrally fulfilled. We will accomplish this when we are actually spiritually in tune with the Christ. At that point, whenever we so desire, it shall be done because we will have penetrated the just reason for its thing and the finality of its circumstance. We will be capable of wishing for and requesting in time with Jesus, and life will present itself in its genuine, infinite, eternal, renovating, and beautiful characteristics. Whether incarnate or as discarnates, we are still walking towards the Master, intent on being able to experience the glorious union with his love. Until we get there, let us work and be vigilant in order to understand the divine will. Yan lang. Okay, so sino gusto mag-explain, mag-share? Yeah, yung iba muna. Magtawag ka, bro. Okay, so nauna si Brother Art. Brother Art, pwede ka bang makapagbahagi yung iyong pagkaunawa? Subukan ko lang po, no? Sige po. Medyo may similarity siya dun sa topic natin tonight eh. Yung kumbaga pagkakaintindi ko hindi naman automatically pag meron tayong hinihiling sa Diyos eh binibigyan tayo ng lahat ng mga gusto natin makamtan. Sabi nga, kumbaga nire-require nga na merong kumbaga paghirapan mo pa rin namang nais mong makamtan, ma-achieve. Nandiyan naman ang tulong ng Diyos. Sabi nga kumato pa lang ikaw ay pakikinggan. Kumbaga hindi ang Diyos hindi naman po siya Jordan sa kasi. Hindi po siya spoon feeding. Kumbaga hindi yung basta nilang bigay sa'yo
gusto mo. Kailangan talaga maging karapat-dapat ka sa anumang bagay na naisin mo. At meron din naman lesson, kumbaga, mapupulot po natin kapag isang bagay pinaghirapan natin. So yun po yung naisip ko tungkol doon sa nabasa po ninyo. Yun lamang po. Okay, thank you, Brother Art. Mayroon pa bang gustong magbahagi? Kung wala, magbibigay lang ako ng aking konting pagkaunawa naman dito. Sa aking pagkaunawa ay yung literal na ask whatever you wish and it will be given to you. So dito sa ating binasa, kahit naman daw hindi natin hilingin ng isang bagay, kung ito'y naaayon, kung tayo ay sumusunod na at gumagawa na naaayon sa mga turo ng ating Maestro Jesus, ay nakakasiguro na tayo na kahit hindi man natin hilingin ang isang kailangan natin, ay kusang dumarating at may bibigay dahil yun ang batas. Yan ang divine law na itinuro ng ating Maestro Jesus. Yun lang ang konti kong may bahagi. Meron po ba? Sige po, ako po. Sige. Sige, Brother Paul. Thank you. Dito sa binasa natin, parang ang aking pagkaunawa dito yung tayo nananalangin daw kasi alam natin madami ang mga tao na may kahinaan pa at marami din maraming mga dinadala-dala. Kaya nananalangin, kinakailangan niya na nananalangin na para siya ay protektahan. Nagiging ito yung recourse ng isang nangangailangan na manalangin kasi para siya ay maibsan yung kanyang mga dinadala-dala o kaya para siya ay tulungan. Ngayon, dahil sa ignorance daw at sa weaknesses ng magdadasal, meron daw mga divine design na kinakailangang yung nagdadasal ay learn to submit at saka maintindihan bago makahingi o mapagbigyan ng kanyang mga kahilingan. Meron kung narating na daw yung mga kailanganin at in tune na doon sa mga spirituality ng katulad ng ating Panginoong Jesucristo, ay lahat daw ng ating hihilingin ay magiging katuparan. Iyon ang aking pagkaintindi dito. Na yung mga design na sinasabi dito, yung mga requirement para kaagad na mapagbibigyan, ay hindi agad-agad daw ibibigay ko doon nga daw sa mahihina at mga mayroon pang kamusmusan o kamangmangan o ignorance, may ignorance. Sapagkat meron pang mga kailanganing para magkaroon ng katuparan ng kanyang hinihiling. Kamukha siguro ng marubdog na pagnanais, wari mo ng pagbabago, marubdog na pagnanasa, at saka yung ang lahat ng hinihiling ay nasa matuwid at para sa kabutihan at para sa ikasusulong ng bawat isa. Iyon ang kanya dapat na hinihiling. Pero kung yung bukod rito, malamang na hindi pagbigyan kung hindi maayos ang kahihinatnan. Yan lang muna. Thank you. Okay, thank you, Brother Paul.
kung wala na, Brother Paul, pwede ka bang ikaw na lang magbigay ng opening prayer natin? Brother Paul. Teka, tumatawag si Ate Elena. Okay, okay. Sagutin ko muna. Baka gustong Sige, sige. sumali. Sige. Okay, okay. Good. Sige. Pwede nga ako na, Brother Van. Sige, sige, brother. Brother Jesse. Diyos na makapangyarihan, kami po ay muling nagkatipon-tipon pagkatapos po ng mahabang panahon na hindi kami nag-aaral o nag-aaral na kasama ang isa't isa. Kung kaya nga po lubos ang aming pasasalamat na kahit ganoon ay muling kami nagkatipon-tipon ngayong gabi upang ipagpatuloy ang naudlot na aming pakikipag-aral sa isa't isa. Nawa na ang hangaring matuto pa na aming ipinapahayag sa ngayon ay tugunan ng aming mga Espiritu Protectores sa pamamagitan ng patuloy na paggabay at pagbigay ng inspirasyon sa aming pag-aaral ngayong gabi. Shanawa. Siya Thank you very much, Brother. Thank you very much, Brother Van. Brother Jesse. Thank you, Ren. Okay, so paano ba to? Kanya-kanya na bang basa sa sa Yeah, so cellphone? mukhang wala si Sister Sora. So, Okay. So we can try to read na lang muna. Kanya-kanya. okay, so magandang gabi sa ating lahat ulit, mga kapatid. Ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral upang madagdagan pa ng ating pagkaunawaan sa naikakasulong ng ating mga espiritu. Okay, so nasa ano na tayo, no? Nasa Item 4 chapter yata. 20, chapter 25, number 4 na yata tayo. Number 4. So, sino bang gusto magbasa dito na may access dun sa ating Sige, lesson? pwedeng ako na rin muna, Brother Van. Okay. Thank you, Brother Jess. So ito si Sister Sor po kasi hindi pa siya available, so hindi ka siya makapag-share. Andito lang din po ako sa Tarlac. Wala po akong laptop, so hindi po ako mag-share. So basahin ko na lang po muna. Okay. So it is by virtue of this principle, sandali. Admit ko na si Brother Art. Hey, where am I? Let me go back. Brother Van, Okay. gawin din kita sandaling co-host para ikaw rin pwede kang mag-accept habang binabasa ko, baka ma-interrupt tayo. Okay. Number 4. It is by virtue of this principle that the spirits do not help in sparing men the work of research by bringing them discoveries and inventions prepared and ready for use, in such a way that they would have nothing to do but accept what was put into their hands without any inconvenience whatsoever, nor even to bend down and pick it up, nor yet to think about it. If things were like that, then the laziest could enrich themselves, and the most ignorant could become wise at the cost of no effort, and both would have merits attributed to them for things they had not done. No, the spirits do not come to exempt man from the law of work, but only to show him the goal to be reached and the pathway that leads there, by saying, "Walk, and you will get there. You will find your path strewn with stones. Look upon them and then move them. We will give you the necessary strength if you care to utilize it." So, dun muna, number 4. So, sabi nga kanina, mukhang related doon sa reading natin kanina. Na sinasabi nga kasi dito, mayroon nga pa kasi tayong hindi ba batas ng paggawa na sinasabi, ito yung kaparaanan upang lahat at bawat isa sa atin ay
mahasa yung ating katalinuhan o yung ating katawang laman ay mapalakas. So kaparaanan itong paggawa na tayo nga po ay matuto. Kung kaya nga yung sinasabi na itong mga advances in science na alam naman po natin dahil lahat po yan ay universal o kung tawagin, alam natin na mayroon ng mga nauna generasyon o ibang mga lahi sa ibang daigdig marahil na pinagdaanan na yan, na kanilang naalalaman, nakasama na sa kanilang siyensya, sa kanilang pagiging paham. Na sinasabi ngayon, hindi basta-basta pinagkakaloob ngayon ito sa tao, yung karunungan na ito. Kasi nga, mas mahalaga na tayo ay matuto. Na paghirapan natin ang matamo ang mga karunungan, ang mga advances na ito sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Dahil yun lang daw makikipagbigay sa atin ng merito para tamasahin yung katalinuhan, yung tagumpay na ating makakamtan kung ating talagang pinagsikapan at pinaghirapan na matamo nga ito. So yun po muna yung aking may babahagi tungkol dyan. Okay, thank you, Brother JC. Brother Paul, taas ka ng kamay. Ayon doon sa binasa ni kapatid na JC, meron palang law of work na ang ibig sabihin ay kinakailang walk and you will get there. Kinakailangan daw mag-bend tayo and to reach out. Hindi daw tayo tuturuan na maging matamad, mga tamad. Na kailangan nasa banal na kasulatan din naman yan. Mula sa iyong mga pawis manggagaling ang iyong kakainin. Na ang ibig pakahulugan ay kinakailangan talagang meron tayong mga pagnanais, pagnanasa, motivation para sa pagkasulong ng ating mga espiritu. Para sa atin ay para makuha natin yung ating mga naisin, no? Yung gustong makantan. Nasa Bible din naman, kung mato ka at ikaw ay pagbubuksan, kinakailangan meron ka talagang gagawin para natin makuha yung isang bagay. Hindi daw tayo spoon feed na ilalatag na lang sa ating harapan lahat ng mga bagay. Kinakailangan daw natin paghihirapan at may intensyong maganda. Meron tayong pagnanais sa ating mga puso, isipan at damdamin na makuha yung gusto natin para sa atin ibigay. Pero gagawa talaga tayo. Meron tayong hahakbang. Meron tayong gagawin. Yun lang muna. Okay, thank you, Brother Paul. Mayroon pa bang nais magbahagi? Tutuloy na siguro tayo sa 5. Okay, so pagka wala na, tuloy tayo dun sa number 5. Nire-record ba natin ito ngayon? Yes. Naka-record. Okay. Okay, so susunod bang Brother Art? Nandiyan ka pa ba? Dito ako. Okay. Pwede ba sa number 5? Sige po. Number 5. From the moral point of view, these words of Jesus signify that if we ask for the light, which will show us the way, it will be given. If we ask for strength to resist evil, we shall receive it. If we ask for the assistance of the good spirits, then they will come to accompany us. And as did the angel of Tobias, they will guide us. If we ask for good counsel, it will not be refused. If we knock on his door, it will be opened. But we must ask with sincerity, faith, confidence, and fervor. We must present ourselves with humility
and not with arrogance, or else we will be abandoned to our own strength, and the falls taken will be punishment for our pride. This then is what is meant by the words, seek and you shall find, knock and it shall be opened. Okay, Okay. ganun muna. Maaari ka bang magbigay ng iyong pagkanawa, Brother Art? Uh, yun nga, kapag tayo po ay may ninanais na tulong na galing po sa Diyos, nagbibigay naman po tayo. Pero yun nga, merong kung tayo ay mag-aasa kanila ng tulong, kailangan may kaakibat itong pagpapakumbaba. Kailangan malinis yung ating hinihiling po natin, no? Kasi nababasa ng Diyos ang nilalaman ng ating isipan, damdamin eh. Wala po tayong matatago. Siyempre, ano man yung ninanais natin kumbaga dapat ito ay para sa ikakabuti. Kasi di naman tayo bibigyan ng Diyos ng isang bagay na ikakapahamak po natin, di ba? Kaya kailangan din natin matuto na kumbaga hayaan ng Diyos kung tayo po ay karapat-dapat, no? Kung ito ay magaganap, no? Kasi hindi natin alam kung ano yung eksaktong makakabuti sa atin eh. Totoo eh. Halimbawa, nais mo ng maging milyonaryo, pero in the sense kung yun yung magiging daan para maging palalo ka, tingin ko naman hindi ka bibigyan ng pagkakataon ng Diyos makuha ito eh. So, meron mga bagay na kumbaga dapat natin pag-isipan, no? Bago tayo ay humarap sa Kanya, no? At dapat matanggap natin kung ano yung dumadating sa ating buhay. May kanya-kanyang panahon din naman ng mga bagay na hinihiling din natin. Hindi naman basta-basta nilang ito ay binibigay. So, yun lamang po. Okay, thank you, Brother Art. Brother Ben, if I can. Pwede rin akong magbigay ng konti. Brother Paul, ikaw muna. Hindi, ikaw muna, brother. Sumunod daw si Brother JC, tapos ako na. Okay. So, dito ay mababasa natin. At totoo naman na ito ay ating na-experience. Ano? Pag tayo ay humihingi ng mga gabay ng mga mabubuting espiritu, ay talaga namang sila ay nandyan para gabayan tayo. Hindi sila nagmamaramot upang tayo ay tulungan. Kasi yun ang kanilang kaligayahan, ang pagtulong sa mga humihingi ng tulong sa kanila. Yun lamang. Okay, so Brother Jesse. Yeah, nabanggit lang din nga kasi kanina ni Brother Art, karapat dapat. Diba, kasi hindi nyo diniscuss doon kanina sa opening na reading natin. Like, example lang din. So like, for example, mag-arasal tayo na maging isa sana tayo na epektibo na tagapagpalaganap ng simulain ng spiritismo. Pero kung sa kasalukuyan ay kulang pa tayo sa pag-aaral, hindi pa tayo nakakapagbasa ng mga aklat ni Kardec,
hindi pa tayo nagkaroon ng pagkakataon na makasali sa ganitong uri ng talakayan na mabibigyan tayo ng pagkakataon na mapakinggan ang iba't ibang pananaw at makabuo ngayon ng mga kaparaanan upang may bahagi natin ito, hindi mapagbibigyan yung ating panalangin na tayo ay maging isang epektibong tagapagpalaganap dahil nga hindi pa tayo handa. So kinakailangan nga tayo ngayon ay magsumikap, na tayo ay magpunyagi, na makaipon ng sapat na karunungan para mas magiging madali ngayon sa atin na makatupad dun sa ninanais natin. So pag tayo ay handa na, kusang darating daw talaga yung mga pagkakataon. Kasi nga naghihintay naman daw talaga yung trabahong yan. Halimbawa, maraming araw nang aanihin, ngunit kukonti ang manggagapas. Kaya nga kung napatunayan na natin na tayo ay karapat-dapat na dahil nga mayroon na tayong naimpok na sapat ng karunungan, na nabigyan na natin ng sapat na pagsisikap na ihanda ang ating sarili na makatupad sa tungkulin ito, ibibigay sa atin yung mga pagkakataon na tayo ay makatupad, na kumbaga isasagutin na ngayon yung ating panalangin. Na take note din na ito ay nakaayon naman din sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos nga ay wagas na pag-ibig, so isa sa mga batas na naturalesa ay yung batas ng pag-ibig, batas ng hustisya, na nakaayon ngayon ito doon sa ating ninais sanang gawin na may palaganap ang spiritismo. Kung kaya nga matutupad at matutupad na kung ano man ang ating inihiling. Una, dahil naghanda tayo. At ikalawa, nakaayon sa kalooban ng Diyos o sa kalooban ng kalikasan, batas ng universo. Yun lang. Salamat. Thank you, Brother Jesse. Brother Paul, your turn. Yung kamukha ng nabasa at nabanggit ko din kanina, yung kung ang ating intensyon ay mabuti, alang-alang sa mabuti para sa ikasusulong natin, sa ikatutuwid, ay sabi daw, kung humiling daw tayo na to resist evil o iwasan ng masama, ay we will receive it, matatanggap daw natin. Kung humingi naman tayo ng mga angel or good counsel na subaybay, ay ibibigay naman sa atin. Katulad din nga ng nabanggit na kanina na knock and the door will be open. Kinakailangan daw meron tayong confidence, or meron daw tayong fervor, o tapos ay kinakailangan yung faith, no, nandun. With no arrogance daw and no pride, no. Huwag lang nating lalakipan ng kataasan, pagka makasarili, ay sapagkat kung meron daw tayo nito ay i-abandon daw tayo ng ating mga kahilingan na hindi na malamang na hindi siya matupad kung tayo ay may kataasan. Ang bottom line, maayos na intention, malindob na pagnanais, patungo sa kabutihan at kabanalan. Yun lang muna. Thank you, Brother Paul. Okay, so yung ibang mga kapatid, baka gusto niyo pong magbahagi. Brother Abraham. Magandang gabi po. Magandang gabi. Welcome back. Good evening po sa lahat. Nakikinggan ko po yung talakayan, hindi ko mapumasunda kaya hindi ako makapagsalita dahil hindi ko nakikita yung binabasa ni kapatid na Art kanina. Kaya sa pakikinig, hindi ko magano masubaybay yung tinatalakay. Ang huli ko lang po narinig yung sinabi ni kapatid na Brother JC, yung kung ikaw ba'y karapat-dapat na maging magpalaganap na sinasabing aral. Sa banal na kasulatan po kasi may sinasabi ron yung sinasabing bating. Yung bating na yun, ang ibig pong sabihin kaunawaan, karunungan na may kaunawaan. Dalawang klase po kasi pagkaunawa natin dito, meron tao na
akala niya marunong na siya. Pero hindi pala sapat yung nauunawaan niya. Pero meron naman tao talaga na marunong na siya pero may kaunawaan siya. Kasi po, dinescribe po sa banal na kasulatan yung bating na yan. Ang sabi po ron una, mayroong bating na nasa tiyan pa lang ng anak ng nanay niya, bating na siya. Ibig sabihin, siguro nandun na yung naabot niya yung rurok ng karunungan na may pagkaunawa. Meron namang isang bating, sabi, ginagawang bating ng mga tao. Ibig sabihin, parang ginagawa lang siyang marunong. At meron namang isang bating na nagpapakabating na masabi niya ay malapit sa Diyos o nandun siya sa Diyos. Tatlong klase po yung bating na sinasabi sa banal na kasulatan. Pero ang winiwika ko po rito, saan ba yung karapat-dapat? Ang karapat-dapat pong nakikita ko rito, yung bating na nasa tiyan pa lang ng nanay niya, ay bating na siya. Ibig sabihin, pinanganak na siya, sapat na siyang karunungan at kaunawaan. Ano yung sinasabing karunungan at kaunawaan? Kasi alam naman po natin na tayong mga tao, may angking karunungan. Pinagkaloob din sa atin yan. Pero hindi sapat yung karunungan na naunawa na wala kang pagkaunawa. Ang kailangan yung karunungan na may pagkaunawa ka. Kaya minsan mapapansin natin yung mga aral ng may mga aral na hindi nagkakaroon ng pagkakaisa, ng pagkakaunawaan ang bawat isa dahil iba-ibang karunungan yung lumalaganap sa ating sa sanlibutan. Kaya dito makikita natin ano ba yung nararapat na karunungan na iahayag natin. Yung bang karunungan lang ba natin na walang kaunawaan o yung karunungan na may kaunawaan? Tayo na lang po ang nakakaunawa sa sarili natin kung tayo ba'y karapat-dapat. Kasi ang karunungan naman, simple lang naman. Sinasabing karunungan, sabi ko nga lagi, yun lang yung paggawa ng mabuti. Kaya ka nga nagtataglay ng karunungan, nanggaling sa Diyos, para makagawa ka ng mabuti. Kaya dun dapat na-apply. Yung may kaunawaan ka na, dapat, yung nga, lagi ko narinig sa kapatid JC, yung naka-align lagi sa pag-ibig ng Diyos. Ang dapat ng mga aral na maririnig ng mga tao. Hindi yung magkakaroon ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, hindi pagkakaisa. Kaya diyan po natin makikita kung sino yung mga ngaral na nandun sa katwiran, yung sinasabing bating, yung may karunungan na may kaunawaan. Yun lamang po, maraming salamat po. Maraming salamat Brother Abraham. Brother Paul, ikaw ulit. Mag-comment lang ako doon sa pagkakaunawa ko sa salitang bating. Yung ayon sa aking mga narinig, no, sa paliwanag ni Cap Florencio de la Cruz namin, Pangulo ng aming La Perfection dati. Yung bating daw, banal. Ewan ko meron daw ginagawang banal o ginagawang bating. Merong banal na nasa tiyan pa lamang ay banal na. At merong nagpapakabanal. Yung ginagawang sinisikap ang sariling maging banal. Yung mga ginagawang bating ng mga tao, yun daw yung parang ginawang mga santo, no? Na tao ang nagdesisyon na gawing santo. Na ginagawang bating ng mga tao. Doon naman sa sinasabi na kinakailangang maging nakapag-aral na ng mabuti, kinakailangang mayroon ng maraming karunungan. Sa akin, pagkaunawa, mawala lamang iyong arrogance na nabanggit ko kanina na binasa natin at saka yung pride. Kahit na gaano kaliit na kaunawaan na mai-share natin sa iba o talento o kaunawaan na nasa sa atin at gusto nating itulong sa iba o ibahagi sa iba upang yung ating
naunawaan ay makatulong din naman sa kanila. Ay sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, napapanahon man o hindi, kailangan mong ituro. Kailangan kang magturo. Kasi ibabahagi natin yung kahit nakapirasong talento na ating naunawaan na nakatulong sa atin at alam nating makakatulong din sa iba. Nang walang kataasan, ayun lamon, kasi marami. Mayroon ding mga nagpapalaganap na mayroong kataasan, makilala, dakilain, parangalan. Yan lang, mawala lang daw muna yung ang arrogance and pride na yan at egoismo. Okay tayo dyan kahit na medyo mayroong kababawan yung kanilang mga sinasabi kung malinis ang intensyon na maibahagi yung kanyang kaunting kaunawaan. Matuwa na tayo diyan kasi sa alam natin kinakailangan lahat ng tao nagsisikap upang masulong. Yan lang muna. Okay, thank you, Brother Paul. Yung iba naman, Sister Rebecca. Opo, magandang gabi po. Magandang gabi po. Kuya JC, sang-ayon po ako. Napindot lang po yon kasi po naglolo ko yung aking PT. Alam ko po. Alam ko naman po yun. Kaya Binibiro nagkaroon ko lang din po kayo. ng angry face. Doon po Angry sa bird. ating binasa, lahat po naman tayo na naniniwala sa Diyos, alam natin na ang Diyos ay ibig. Sabi nga ng marami, God is good, always. Kaya minsan hindi pa tayo humihingi, dumarating na yung parang gusto natin, yung kailangan natin, ibinibigay na niya. So, isa rin po kasing karapatan natin, yung benefits yung binigay sa atin na pwede tayong humingi sa Kanya, pwede tayong tumawag sa Kanya, pwede tayong tumawag sa Kanya, na ibibigay niya yun. Pero dapat din po nating malaman na lahat ng yun, meron pong kondisyon yun eh. Para po sa akin, may kondisyon yun. Halimbawa, umingi tayo ng ganun, hindi natin dapat aasahan na bibigay sa atin yun dahil ang Diyos nagbibigay ayon doon sa ating pangangailangan. At talagang ayon doon sa ating ikabubuti at ayon din doon sa ating ikauunlad. At kinakailangan din, halimbawa, umihingi tayo, kailangan, sabi nga kanina, karapat-dapat tayo. At ano po ba yung mga katangian na kailangan na sa atin na tayo ay magiging karapat-dapat para kung humingi tayo, tanggapin natin yung ating hiningi sa Kanya. Sabi nga po dyan, kailangan meron tayong pananalig at pagtitiwala sa Kanya, meron tayong pananampalataya, tayo ay tapat doon sa ating hinihingi, na nandun yung katapatan natin, then lalong-lalo na nandun yung kababaan natin. So, yun yung mga bagay na kailangan na sa atin para pag umarap tayo sa Kanya, at least mararamdaman natin na tayo handa talaga na sa Kanya ay dumulog hanggang sa Kanya ay umarap. Pero kung tayo ay humihingi na ang hinihingi natin ay magiging daan lang para tayo ay maging mayabang, para tayo ay maging mataas, para tayo ay maligaw. Siguro yun po yung bagay na hindi ipaiintulot ng Panginoon o ng Diyos na sa atin ay ibigay. Kaya nandun po yung dapat na maunawaan ng tao na hindi sasabihin ang tagal-tagal ng humihingi pero bakit hindi pa ako ibigay. Meron pa pong nagsasabi dahil nga hindi na unawaan. Bulag yata ang Diyos bingi yata ang Diyos o natutulog ang Diyos. Kaya ako hingi ng hingi, hindi ako dinidinig, hindi na ibibigay sa akin, hindi dumadating sa akin kasi hindi niya alam. Kailangan maharap tayo talaga sa Kanya na tayo ay karapat-dapat. Lamang. Maraming salamat. Maraming salamat, Sister Rebecca. Yun nga rin yung sa aking nabasa din,
na sa Spiritist doctrine, sa dito rin sa ating pinag-aaralan, na kapag tayo ay humihiling, at sinisiguro din natin na mayroon din tayong itinanim. Para kung tayo ay pipitas ng bunga, dapat mayroon din tayong pipitasin na bunga ng ating mga ginawa. Yan ang aking pagkaintindi rin po ng konti doon. Sino po ba? Continue na tayo sana sa susunod. Kung wala nang magbabahagi. So, sino bang susunod na magbasa? Dito na tayo sa Behold the fowls of the air. Ako na ang magbasa siguro kung walang magbabasa tapos mag-share na lang yung iba, no? Okay, Okay. so number 6. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth or rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Therefore I say unto you, take no thought for your life, take no thought for your life, that ye shall eat, or what ye shall drink, not yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body that remain? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or where wherewithal shall be clothed. For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil. Matthew 6:19, 21, and 25:34. Okay. Pasensya na yung aking pagbabasa at medyo malabo na yung mata. Tuloy mo siguro explanation, Brother Ben. Iba muna at hindi Sige. ko pa nakukuha yung ano na. Okay, Brother Art. Your turn. Kung titignan mo maigi yung mga nabasa po ninyo na
ah kumbaga parang sinasabi dito na ang Diyos pinoprovide lahat ng ating mga pangangailangan. So hindi dapat tayo kumbaga nag-spend ng time na kakaisip o kakaalala kung ano yung kakainin, ano yung damit natin. Pero sa realidad, meron pa rin tayong kailangan gawin para sa mga bagay na ito, pangangailangan po natin sa araw-araw. Pero ang doon sa bandang huli kasi ang pinaka-importante dito is kung ano yung focus natin sa buhay natin dito eh. Sabi nga nung huli, 'di ba yung kumbaga hanapin yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay pangalawa nila kumbaga. Yun yung punto dito eh na um, nandito tayo sa lupa hindi para sa katawang laman natin na nakapokus lang. Bagamat totoo, kailangan natin yan, mabuhay eh. Pero isipin natin muna yung ano yung maikakaunlad ng ating kaluluwa. Dahil siguro naman na kung yun yung uunahin natin, lahat ng bagay naman ng pangangailangan natin ay mabibigyan din naman. Kumbaga binigyan na examples doon eh, di ba? Yung mga paano daw yung mga ibon eh, yung kakainin ng mga ibon. Paano yung mga damo, paano tumutubo. Kumbaga may mga bagay na sakop na ng kapangyarihan ng Diyos, no? Kumbaga na-settled na lahat ng mga bagay na yan. Ang naisip ko rin dito kasi is hindi ba lahat din naman ng tayo ay bago pa tayo naparito sa lupa, lahat naman eh prepared na eh. So, baga yung sinabi na binigay na sa iyo ng Diyos ng lahat, kailangan nandun na. Pinag-isipan na mabuti kung ano yung magiging kalagayan mo dito sa lupa at kung paano ka mamumuhay. Yung mga detalye ng buhay mo baga nailapag na bago pa tayo binabari ito sa lupa. Ang importante dito ay yung pagganap po natin. Sikapin natin na makagawa tayo ng mabuti. Dahil ito yung layunin ng pagparito po natin. Yun lamang po. Okay, thank you, Brother Art. Brother Abner, nandito ka. Pwede bang mahingi? Ay. Okay, nagtaas si Brother Abraham. Susunod ka na, Brother Abner. Brother Abraham, your turn. Pinapakita naman po sa binasa natin yung pagiging kontento natin mga tao. Kasi po, sa totoo lang po, maraming kabalisaan, mga kagulumihanan yung ating mga isipan, lalo na pagdating sa mga kabuhayan. Lalo na po yung dumako ka na sa buhay na kumbaga sa hindi ka naman nakakaangat, sapat-sapat lang. Dahil nga lahat naman po ito na naipaliwanag na sa atin na ito naman po talaga yung mga dinadaanan natin sa buhay. Kaya yung winika po dyan na hanapin mo na yung kaharian ng langit at ang kanyang katwiran at lahat idaragdag sa iyo.
Hindi ibig sabihin na hanapin mo kaharian ng langit, lahat idaragdag sa iyo. Hindi po ganoon kasi tayo po hindi naman po tayo naniniwala sa sinasabing sa panahon na ito puro prosperity pag nakakilala ka sa Diyos. Hindi po ganoon ang inaaral sa atin eh. Ang inaaral po sa atin ay magtiis hanggang wakas maliligtas. Yan po ang malinaw po na sinasabi sa Espiritismo na hindi tayo nadako sa mga aral na nagbibigay ng kaginhawahan. Sa totoo lang po, hindi po ganun ang naririnig ko sa mga espiritu. Bagamat sinasabi na nandiyan ang Diyos, pinibigyan tayo ng grasya, tandaan po natin na sabi nga po, ang Diyos ay nagpapaulan sa ganap at hindi ganap. Pantay-pantay lang po ang kanyang pagtingin. Walang ganap o hindi ganap. Kaya pagdating sa kabiyayaan, lahat po tayo nagsishare po tayo niyan. Pero sa mga bagay na kaya nga po nabanggit yung sinasabing bating, yung karunungan na may kaunawaan. Kasi po, kung ang isang tao kahit dumako siya doon sa kahirapan, nakikita naman po natin at nasasaksiyan natin sa paligid natin yan, marami naman taong masaya. Maraming taong kontento na. Kung nakikita lang po natin sa paligid, yung mga iba't ibang kwento ng buhay ng mga tao, nakikita po natin yan. Kaya masasabi ko na yung may mga karunungan, may kaunawaan na yun. Hindi naman po sinabing karunungan, ito marunong tayo sa mga ganitong diskusyon. Hindi po. Yung karunungan may kaunawaan, tinaglay na niya sa pamamagitan ng kanyang maraming karanasan na dinanas. Kaya siya nagkaroon ng karunungan may kaunawaan. Kaya kung ganun nga po ang mangyayari sa isang tao, may karunungan siya, hahanapin niya pa rin po yung sinasabi sa paksa natin. Hanapin mo na yung kaharian ng langit. Kasi yun ang magiging karagdagan niya. Magkakaroon siya ng improvement, ng progress sa kanyang karunungan, unti-unti dumadaloy na sa kanyang biyaya. At yung biyaya na yung makakanta niya rin yan, kaya lang hindi niya lang gagamitin ngayon yung mga bagay na kayamanan na to sa kanyang pansariling pamumuhay lang. Kundi nandun na ibibigay niya sa mga kawang gawa. Sa mga maliliit na bagay pa lang yun kasi nakikita pa lang ng kapwa yun. Pero nandun na rin po yung paggawa niya nandiyan na po, natututo na siya tumawag sa Panginoon at kumikilala na siya. Doon po makikita yung bagay na yun na idaragdag sa kanya na magiging malapit na ang kanyang sarili, ang kanyang kaunawaan, ibig sabihin nagkakaroon na ng improvement. Bagamat nauunawaan niya yung mga bagay pero kulang kasi ito pa ang Panginoon dumarating sa kanya. Nadaragdagan at nagdaragdagan yun. Yung mga bagay na yun na kung nadaragdagan, nandiyan yung kawang gawa. I-share niya yun na to sa kapwa niya. Hindi lang yung pinansyal, maging yung kanyang kaunawaan na. Yun lang po aking nakita sa paksa. Maraming salamat po. Salamat, Brother Abraham. Kaya, Brother Paul, Hindi ba si Brother Abner muna? Brother Abner. sorry. Brother Abner, pwede ka bang magbahagi? Makinig muna ako, Okay, Brother Ben. brother. Okay. Sarap, So, Sige masarap po. ang makinig. Brother Thank Paul, you, brother. Anong nabanggit doon sa binasa natin? Seek ye first the kingdom of heaven and everything will be added. Na sa aking pagkaunawa, yung pagtupad sa tungkulin, yung pagganap ng mga kabutihang panlangit, alang-alang sa kabutihan at kabanalan, yung lahat daw ng ating kailanganin ay idaragdag. Katulad nga daw ng liryo sa parang, ay nadadamitan ng hindi man ng higit pa sa damit na sinuot ni Solomon. At yung mga ibon sa parang hindi naman nagtatanim at nagsisimpan, ay kumakain at hindi nagugutom. Magaan pa kaya ang tao na naglilingkod na mahanap ng
at inuuna ang kaharian ng mga langit. Siguradong hindi raw pababayaan. Ito din naman yung pangyayari na natupad rin sa mga apostoles, no? Si San Lucas, Apostol Lucas, doktor, medisina to. Sumunod ka sa akin, sumunod. Iniwan, no? Pati na rin yung mga mangingisda, no? Na halika't gagawin pa yung mga mamamalakaya ng tao. Malamang ko, hindi na nangisda ito. Na ang ibig sabihin, sapagkat kung tayo ay naglilingkod at tumutupad ng tungkulin at inuuna ang kaharian ng mga langit, makakaranas tayo noong yung mga tinatawag na contentment. Na kahit ano yung kalagayan sa buhay, kahit ano man ang tinatangkilik, maging ito man ay kakaunti, ay nagiging sapat, no? Nagiging sapat at kasiyahan na ng isang naglilingkod na yung kung ano yung nasa kanya ay binigay ay kanyang ipinagpapasalamat ng napakalaki na tiniting niya isang napakalaking biyaya. Kung gaano man ito kaliit, maging ito man ay paghihirap o mga tiisin, ay kinikilala niya ito na isang biyaya at pagpapala at pinagpapasalamat. Na ang ibig sabihin ay talagang yung talagang kailanganin sapagkat tayo naman daw ang totoong buhay natin ayon sa ating katuruan ay hindi naman dito sa lupa kundi mga bagay na panlangit. Ang tunay na bayan natin ay bayan ng mga espiritu, hindi ang sanglibutang ito. Yun lang muna. Thank you, Brother Paul. Brother Abraham. Okay. Your turn. Nais ko lang pong bigyan pansin, ano ho ba yung pagkaunawa natin sa kaharian ng mga langit? Kasi po, yun po yung pinahanap sa atin eh. Pag sinabi pong kasing kaharian ng mga langit, sa akin lang pong maliit na pagkaunawa, kasama po rito yung kapayapaan eh. Kung sasabi nga ang Diyos ay omnipotente, siya ang kalakasan, kasama na rin to sa kaharian ng mga langit na aking nakikita eh. Kaya kahit anong kalagayan mo sa buhay niya ito, kung hahanapin mo nga talaga yung mga bagay nito, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Gusto mo maglingkod sa Diyos, magagawa mo yan eh. Kasi angkin mo yung kalakasan, angkin mo yung kapayapaan, at ang lahat ng bagay, imposible na, wala nang imposible sa'yo, lahat posible na. Sabi nga, di ba, God is possible. Kaya itong kaharian ng langit ang mahalagang hanapin ng tao. Kasi marami nagsasabi na naririnig ko sa labas, ang kaharian ng langit nandun yung kaginhawahan. Tandaan natin hindi po ganun na napipicture yung ganong kalagayan. Wala pong karangyaan sa kaitaasan. Ang karangyaan nandito sa sanlibutan, pero sa kaitaasan wala. Wala akong nakikitang karangyaan dyan. Kung nakikita mo na dinidescribe na parang nandun lahat ng mga diamante, mga kung anong klaseng bato, wala po ron. Tandaan natin wala tayong hugis doon. Anong kasiyahan na makakamta ng ating mga mata? Wala tayong ganyan. Ang spiritual natin puro kaliwanagan. Parang alam po tayong bumbilya pag tayo yung kaluluwa natin parang bumbilya nga. Kung makikita lang natin sa mga palabas, di ba? Parang bumbilyang puti lang. Kung ikaw may liwanag, maganda liwanag mo. Maliwanag ka. Pero kung ikaw ay nasa kadiliman, nandun ka sa kadiliman. Kaya wala nang makakapagsabi anong kalagayan meron tayo sa kaitaasan. Kaharian ng langit. Pero para sa akin po, yung kaharian ng langit na sinasabi, ito yung tataglayin dapat ng tao. Nahanapin niya, hindi sa Diyos. Hahanapin mo sa sarili mo. Kasi ikaw nga yung templo ng Diyos na. Tayo na yung mga templo ng Diyos eh. Tayo na yung bumubuo ng sinasabi iglesia. Unti-unti, dinadako natin yung sarili natin para maging banal.
maging sakdal para makabalik tayo ng may kaayusan, ng malinis doon sa sinapupunan ng Diyos. Yung pong nakalagay sa Bible, malinaw po yun eh. Kaya hindi ko po ma-realize kung bakit ano yung hinahanap sa kaharian ng langit, hindi naman natin makikita yun. Nandito yun. Nasa ating kabuuan yun. Kaharian ng langit na yun. Yun lamang po. Maraming salamat po. Okay, so thank you, Brother Abraham. Thank you, Brother Jesse, your turn. Yes. So, tugunan ko lang yung tanong. Yung kaharian ng mga langit, di ba? Commonly, yun yung sinasabi nga kasi paradise, heaven. Pero tinuturo nga sa Spiritismo, tulad nga sinabi rin ni Brother Abraham, ito yung kawagasan ng ating espiritu kapag naabot na natin yung kabanalan na tinatawag. So kahit nasaan tayo, dala-dala natin sa ating sarili, yun ang kaliwanagan, yung kapayapaan. So yun yung pagkaunawa ko dito sa tinatawag ng harian ng mga langit. Kasi kung iisipin nga natin dahil ang Diyos ay lagana, ang buong sansinukob, kaharian niya yan. So nandito na tayo sa kaharian ng mga langit kung tawagin. Pero dahil nga mabababa pa yung ating mga pantasan, wala pa tayong kapayapaan, wala pa tayong kaliwanagan, kaya nga sinasabing hindi pa natin natatamo yan. Pero kung maabot na nga natin yung kawagasan, dahil tinuturo nga ng Spiritismo, dala-dala natin sa sarili natin yung ating kaluwalhatian, yung estado ng ating espiritu, yun yung tinutukoy na kaharian ng mga langit ng karamihan ng relihiyon. So siguro marami tayo mag-proceed, Brother Van, sa reading. I-explain lang naman ng mga susunod Okay, kung ano yung so ibig sabihin. meron ditong explanation dito susunod. Sino bang gusto magbasa? Brother Paul, ikaw naman magbasa? Wala po akong kopya eh. Wala ba? Opo. Ako na lang. Okay. Thank you. Okay, so number 7. In a literal translation, these words should be a denial of all providence, of all work, and consequently of all progress. With this kind of principle, man would be limited to waiting passively. His physical and intellectual strengths would remain inactive. If such were the normal conditions on earth, we would never have left the primitive state. And if this condition became the law today, then it would only remain to live in total idleness. This could not have been the thought of Jesus, since this would have been a contradiction of what he said on other occasions, and also contradicts the law of nature. God created man without clothes or shelter, but he gave him intelligence so as to be able to make them. Consequently, these words must not be seen as anything more than the poetical allegory of providence, which never abandons those who put their confidence in her, but wishes that all work in their turn. If providence does not always come in the form of material help, then it inspires those ideas from which is found the means of getting out of difficulty. God comprehends our necessities and provides for them when needed. Nevertheless, man is insatiable in his desires and does not always know how to be content with what he has. Possessing what is necessary is not enough for him. He demands that which is superfluous. Then providence leaves him to himself. Frequently, he becomes unhappy through his own fault, and for having paid no attention to the voice which, through the intermediary of his conscience, has given him warning. In these cases, the Lord lets him suffer the consequences, so that it may serve as a lesson for the future. So, short lang, explanation ko lang doon sa pagkaunawa ko. Is yun nga, tulad ng nabanggit na rin natin yata kanina, may nagbanggit, lahat ng kailangan natin para tayo ay magpakawagas ay naririto na. Kasama na nung nilikha ng Diyos ang universo, ang lahat ng mga batas naturalesa na magiging gabay at tulong natin na maabot ang kawagasan.
So kaya nga kinakailangan na lang natin unawain, pag-aralan, at isabuhay yung mga batas, yung mga prinsipyong ito. Na sinasabi nga dito, kadalasan nga, lahat ng kailangan natin nandiyan na. Pero ang tao, dahil nga walang satiation, gusto pa ng labis-labis. Hindi makontento sa kung anong mayroon na siya, na sapat na doon sa kanyang payak na pangangailangan. Laging naghahabol pa ng kaluhuan o kumbagay karangyaan. Na yun ngayon na nagiging kadahilanan para maghirap ang kanilang kalooban pag hindi nila maabot yung kanilang mga ambisyon ngayon. So yun yung sinasabi dito, that the Lord lets him suffer the consequences. Dahil nga kung wala kang kabusugan, lagi kang naghahanap. So hindi ka matatahimik dahil nga hindi mo maabot yung iyong ambisyon na kadalasan nga labis-labis naman sa pangangailangan. So yun lang muna. Thank you, Brother Jesse. Yun nga rin ang kasabihan, pagka daw tayo ay yung ating minimithi ay sobra-sobra na, katulad ng pagkain, pag sobra ng busog ay maimpatso. Ganun nga, pag sobra. So kung ano lang ang kakailangan natin, yun lang yung ating gustong kamtin, na hindi yung sobra-sobra. Robert, tapusin ko na siguro itong chapter. Isang na lang, paragraph na lang. Sige, brother. Continuation din siya. The earth will produce sufficient to feed all its inhabitants. So kumbaga, yun nga, may kakayanan yung daigdig natin na bigay yung pangangailangan ng lahat. When man discovers how to administer the benefits which it offers according to the laws of justice, charity, and love for one's neighbor. When fraternity reigns amongst all people, as it does amongst the provincials of any country, then the momentary superfluity of the one will overcome the insufficiency of another. So yung kalalabisan daw ng isa, mapupunuan yung pangangailangan ng kabila. And everyone will have what is necessary. Then the rich man will consider himself as one who possesses a great quantity of seeds. If he shares them with others, they will produce 1,000-fold for himself and for them. However, if he eats all the seeds himself or wastes them and allows the surplus from what he ate to be lost, then nothing will be produced, and he will take nothing out of this for others. If he hoards the seeds in his barn, then the maggots will devour them. Hence Jesus had said, "Do not accumulate treasures on earth, because they are perishable, but accumulate them in heaven, where they are eternal." In other words, do not give material possessions more importance than spiritual ones, and know how to sacrifice the first for the second. Charity and fraternity are not decreed under law. If one or the other is not in the heart, then selfishness will rule. Consequently, it is the task of Spiritism to see that they both penetrate the heart of man. Okay, so paki-explain na lang, Brother Jesse. Baka wala ba iba nagtaas? So, Wala pang nagtataas eh. So yun nga. So pagkaunawa ka, nabanggit mo nga kanina, matalino ang Diyos. Wagas na katalinuhan. So, sinasabi nga natin, naniniwala tayo, na hindi niya tayo bibigyan ng mga suliranin na hindi natin kakayanan na maipasan. So, nung nilikha niya itong ating daigdig, lahat ng pangangailangan ng mga taong pinapanganak dito sa daigdig na ito ay mapupunan ng mga pangangailangan na yon. Pinakailangan lang magpakatalino ang tao at huwag maging sakim. Dahil nga, kung lahat daw ng kayamanan na nandito sa daigdig ay ipinamahagi ng equally, walang magugutom. So, kaya nga sinabi kanina, yung kalalabisan ng iba ang pupuno dun sa pangangailangan ng kanyang kapwa. So, kailangan lang tayo talagang magpakatalino at magkaawang gawa
upang maging mas magkaroon ng mas malawak na armonya. Pero dahil nga nandito pa tayo sa mababang daigdigan, kulang at kulang pa yung ating pagmamahal sa isa't isa. Kaya nga marami pa ng kahirapan tayong nakikita dito. Dahil bahagi nga rin nga ito ng pagiging mundo ng luha at hinagpis. Madadag ka lang doon. Okay. Sino pa bang hindi nagbahagi dito? Oh, dito pala si Sister Mel. Andiyan ka ba? Baka stalker mode na naman. Wala siya. Okay, so sino ba nauna dito? Si Brother Paul, okay. Hindi, sige, yung iba muna. Si Brother Abraham nagtaas din ng kamay. Binaba yata eh. Ikaw muna, Brother Paul. Walang nagtaas na iba. Dagdag lang doon sa sinabi kapatid na JC na yung kalakasan ng iba yung kahinaan ng iba ay pupunan ng kalakasan ng iba. Yung meron daw kinakailangan magbigay doon sa wala. Kung magkakaganon daw walang magugutom. Kamukha na kung maraming kung sa atin bansang Pilipinas ay maganda ang pagtatanim at maraming inaani, doon magbibigay tayo doon sa mga nakatira doon sa mga nagyayelo na walang tumutubong mga pananim para walang nagugutom. Kung baga din naman sa anumang tinatangkilik natin, kayamanang panlupa o kayamanang panlangit. Kung ang ating iisipin at gagawin ay kung sino yung wala ay bibigyan ng meron, wala daw magdurusa, walang maghihirap, walang magugutom. Kung ito naman ay bahagi ng sa spiritualidad, yun daw mga naghihirap ang kalooban, mga nalulungkot, namimighati, magkakaroon ng kalakasan. Kung may yun, taong pinagkalooban ng kalakasan at mga pangunawa, ay kanyang ibibigay doon sa mga taong nangangailangan nito. Katulad din ng mga kayamanang panlupa, na kung ang mga mayayaman lamang sa panahon na ito, sa daigdig na ito, ay bibigay ang kanilang mga kayamanan doon sa mga mahihirap, walang daw mahirap. Yun lang. Okay, so thank you, Brother Paul. Brother Abraham, your turn. Susugan ko lang po yung sinabi ni Brother JC yung tungkol sa yung kalabisan ng iba pagiging kapupunan sa iba naman na kulang. Tama naman po yun. Yun naman po talaga universal law natin, di ba? Yung pagkakapatiran pandaigdig natin. Pero bakit kaya nagkaganon? Na ako natatanong ko rin po sa sarili ko yan eh. Pero nung nakita ko yung pag-aaral na sa 1, ang sabi po ron, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Kaya nandiyan na, dumating na yung pag-iimbot, nagkanya-kanya na, naging maramot sa isa't isa, naging wala nang pakialam sa kapwa, kasi hindi sumampalataya. Sa panahon po natin, alam naman po natin, na hindi naman po lahat nahatiran itong aral ng Panginoon Jesucristo Hindi naman po lahat Kaya po, may mga naglitawan na mga aral na minsan nga contradict pa nga sa mga aral ng Panginoon Jesucristo. Kaya yun po ang isang bagay na nakita ko ron. Pero meron pa rin pong isang bagay, sabi nga po, tungkol sa kasalanan, hindi sila sumampalataya sa akin. Meron naman po sumasampalataya. Pero bakit ganun pa rin po ang nangyayari? Hindi pa rin po nagiging sapat yung kaunawaan ng mga tao
tungkol sa pagkakapatiran pandaigdig na yan. Sa pagtulong. Nagkabahabahagi po kasi ang lahat. Nagkanya-kanya. Pag hindi kapatid, hindi ka pwede. Pero sa espiritismo, ang ganda ng turo eh. Di ba po? Kay kapatid, kay hindi. Tanggap. Kaya lang, talagang nandun tayo sa hidwaan pananampalataya sinasabi. Dahil sa Bible, may sinasabing aral na magaling. Yung may kaunawaan talaga na ibabahagi mo yung pag-ibig, hindi yung kokontra yung isa, away na kayo. Hindi ganun. Ang ibig sabihin, ipaliwanag lang na maayos, 'di ba? Ganun po ang tema ng espiritismo eh. Hindi dapat nakikipagbangayan, nakipagtalo. Ipaliwanag ng nasa kaayusan. Na kung maaari, wag naman yung pakitang taong yayakapin mo. Ibig sabihin, sa yung sariling pananaw, tanggapin mo kung ano yung sasabihin niya at doon ka lang pumukus. Wag na kung ano ng mga bagay na sasabihin mo. Ganyan po ang nangyayari sa ating mga pananampalataya sa paligid natin. Kaya, yung Okay. sinasabing tungkol sa kasalanan, hindi sila sumampalataya sa atin. Marami nagsasabi sumasampalataya ako, pero ano ang ginagawa? Yun po ang talagang resulta ng ating pag-aaral ngayon. Kung bakit tayo nandito. Para ibahagi yung mga kaunawaan na to na hindi naman para iangat yung sarili natin o iangat natin yung espiritismo. Kasi yung espiritismo hindi mo na kailangan iangat, iangat talaga siya sa lahat. Siya nga yung relihiyon ng mga relihiyon eh. Siya yung karunungan ng lahat ng palampahaman eh. Ano pang iangat sa espiritismo? Nagkataon lang na naging masigasig tayo na ipagkaloob ito dahil lang sa espiritu, sa utang na loob natin sa mga espiritu. Dahil kung wala naman ang mga espiritu naggagabay sa atin, mababanggit ba natin itong mga bagay na to? Siguro hindi eh. Yun lang po ang aking naisiano dahil hindi nga sumasampalataya ang mga tao kaya nagkaroon ng kasalanan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Salamat, Brother Abraham. Brother Jesse. Okay. So yun nga, sugan ko lang binanggitin ni kapatid na Abraham. Simula't sipol naman, kahit ng panahon pa ni Jesus, meron nga supposed to be na mga man of faith na sinasabi. Kumbaga yung mga pariseo na si Jesus na mismo nagsabi, mga ipokrito daw. Dahil nga yung kanilang mga karunungan na hindi naman nila naisa sa buhay. Kaya nga ang doktrina sa spiritismo sa labas ng kawang gawa, walang kaligtasan. Ang ibig sabihin nga, kung hindi natin mailagay sa mga mabubuting gawa, yung ating mga natututunan, baog lamang yung karunungan ito. At sinasabi rin yan sa Bible. Kaya nga, yung sinasabi din na tayo ay magtulungan, yung nakalagay dito sa isang binasa ko, di ba? Na, if he shares them, yung mga seeds daw, if he shares them with others, they will produce 1,000-fold for himself and for them. So kung ilalagay nga natin, ilalapat natin ito sa kawanggawa sa espiritu na tinatawag natin kung saan yung kaunawaan natin tukol dito sa simula ng espiritismo ay may bahagi natin sa iba, nangangahulugan ito na mas lalawak ngayon, dadami yung mga nakakaunawa at nagsasabuhay ng simulain ng katuruan ng simulain ng espiritismo. Kung lahat ng makarinig dito sana ay nagpapakatotoo at susunod doon sa doktrina na ilagay sa mga mabubuting gawa. So yun yung sinasabi dito, will produce 1,000-fold for himself and for them. And pumasok din sa isip ko nung binabasa nga ito o pinag-iisipan ko, yung kwento sa Bible na yung 5 loaves of bread ba yun sa kadalawang isda na supposed to be napakain yung libo-libo. So, naintindihan ng Espiritismo na alegorya din yun para nga doon sa pagkain ng kaluluwa na tinatawag. Na dahil nga ito ay ipinamahagi ni Jesus, nakakain lahat. Nang ibig sabihin nga ay nakakuha sila ng benepisyo, naliwanagan sila at kumbaga yung kanilang mga espiritu ay napakain din at nabusog.
So yun ngayon yung tungkulin na inilalapat sa atin na sumunod nga sa yapak ni Jesus, magpakatibay, dagdagan ng ating kaunuan, magpakabuti, gumawa ng mga kawanggawa, at para dumating ang panahon, ay maibahagi din natin ang epektibo itong simulain ng Espiritismo sa ating mga kapwa. So yun ang mga brother Red. Thank you. Okay. Thank you, Brother Jesse. Meron ba? Sister Let, baka gusto niyong magbahagi. Wala po. Baka nakamute sila, hindi sila makasama. Makashare. Okay. So, kung wala na, pupunta na tayo sa susunod. Sige, brother Red. Okay, so sino bang gusto magbasa dito? Walang walang babasahin si Rebecca, no? Wala din si Brother Paul, ano? Ako ulit, pwede magbasa. Okay. Meron po ako pamasahin. Okay. Oh, yun naman pala. Very good. Yes, Okay na po yung CP. Okay. Ito po ba yun? Yung provide not gold. Yun po Yes. ba yung kasunod? Yes po. Yes, yan na po. Provide not gold in your purse. Provide neither gold nor silver nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves. For the workman is worthy of his fee. Tutuloy ko po. Sige Yes, po. please. And in whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. And when ye come into an house, salute it. And if the house be worthy, let your peace be upon it. But if it be not worthy, let your peace return to you. And whosoever shall not receive you, nor hear your words when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Verily, I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Tuloy pa po. Sige po, explanation. In those days, there was nothing unusual in his words, which Jesus directed to his apostles on commanding them to announce the glad tidings for the first time. They were in accordance with the patriarchal customs of the Orient, when the traveler was always made welcome in the tent. But then in those days, travelers were very rare indeed. Among modern peoples, the development of travel has created new customs. Those of ancient times are only conserved by very distant lands, where the great movement has not yet penetrated. If Jesus were to return today, he could no longer tell his apostles to put themselves on the road without provisions. Apart from their actual meaning, these words hold a very profound moral sense. In proffering them, Jesus was teaching his disciples to have confidence in providence. What is more, by heeding nothing, they could not cause covetousness amongst those who received them. This was the way of distinguishing those who were selfish from those who were charitable. This is why he told them, find out who is worthy of putting you up, or rather, who is human enough to clothe a traveler who has nothing with which to pay, as these are the ones who are worthy to receive your words and will recognizable by their charity. With Pwede regard na po muna siguro doon, Sister.
Na? Okay po. Pwede na po mag- Okay po. Sabi po dito, konti lang po Sige po. yung kakayanin ko lang po. Sabi, kung para po ba yung halimbawa po minsan sa pamumuhay natin, marami tayong ginugusto para po ba yung pag-aki. Na gusto natin, meron tayong dalhin. Kaya yung sabi dito, kung tayo daw po maglalakbay, o kayo pupunta kahit saan, huwag na raw po tayong magdala ng kahit na ginto, o kaya ay ng kahit anong yaman sa atin, magiging dala-dala natin. O kahit hanapin natin kung ano yung ating pangangailangan ukol sa lupa, hindi na po natin kailangan yung hanapin. At kung sakali naman daw po na meron tayo ng bahay na matunguhan o bahay na mapuntahan na hindi tayo tanggapin. Ang sabi, ipagpag daw po natin yung nasa kasulatan. Ipagpag daw po natin yung alabok sa ating mga paa at tayo ay umalis, pero dala natin yung ating kapayapaan sa ating sarili. At hindi tayo mag-iiwan sa kanila ng mga siguro yung masamang salita, o yung mga paghatol, yung paghusga, ng karaniwan po doon sa kulang panuntuan. Sa halip po na gawin yung maging mapayapa siya, ikinagagalit niya, nagre-revenge, o yung nagre-revenge siya, nagsasalita na hindi tama, na yun daw po, hindi na natin yung dapat gawin kasi yun yung itinuturo sa atin ng Espiritu. Kaya lagi sinasabi sa atin, huwag kang kakatol ng hindi kahatulan dahil sa hatol at sa sukat na yung ibibigay, doon ka hahatulan at doon ka rin susukatin. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay, thank you, Sister Rebecca. So, sino pa bang gustong magbahagi? Na Brother Paul, okay. Ito yung itinaga niya yung kanyang mga alagad, no? Yung pangalap ninyo ang kaharian ng mga langit. Pangaral tungkol sa kaharian ng mga langit. Na huwag kayong magdadala ng kahit na pilak man, ginto, sa inyong mga lokbutan o purse. Tapos, pumunta kayo sa bahay-bahay. Kung sino man ang tumanggap, ay pagbiyayaan ninyo. At kung sino man yung mga hindi tumanggap sa inyong mga sinasabi, ay bago kayo umalis, ay ipagpag niyo daw ang inyong mga alikabok sa inyong mga pa. Saka kayo lumisan. Na sa aking pagkaunawa, ito rin yung sinasabi kanina na yung unahin ang kaharian ng langit at ang lahat ng mga bagay na panlupa ay itinaragdag. Na hindi kinakailangan ng mga bagay na pansanlibutan. Makakabigat lamang yan. Kaya kabilin-bili na, huwag kayong magdadala ng kahit ano sa inyong mga lakbutan. No? Na mga bagay na pansalibutan, makakabigat nga lamang ito. No? Yung mga tao, kung ating uunawain at kung ilalagay din natin sa pagsasabuhay, kung katotohanan naman, kung tayo ay magpapalaganap at merong kakatok sa mga bahay-bahay. Example lang ito. Merong tatanggap at hindi tatanggap. Papapasukin tayo. Kami man, pagka merong mga nagpapalaganap na Jehovah's Witnesses, tinatanggap namin sa bahay namin yun. Magpapalitan ng mga koro-koro at diskusyon na kapag tumagal doon sa bahay namin, papakainin din namin, may meriendahin namin.
At tulad din ng mga nagtatanong ng mga pinsan ko tungkol sa katuruan ng Espiritismo o kaya yung mga kakilala ng tatay ko, halos inaabot din ng ng tanghalian ng kainan, no? Na papakainin sigurado na kung ganyan ang nangyayari ay hindi talaga magugutom ang isang nagpapalaganap. Hindi magugutom. At saka meron daw mga pagkakataon na binibigyan pa nga daw kasi kung alam ng tao na wala kang isinusuot na iba pang kasuotan, malamang nabibigyan ka pa nga ng damit ayon doon sa ating binasa. Bibigyan pa tayo, alam na marami na yung damit natin, wala nang pampalit o kaya gula-gulanit na yung suot natin damit. Siguradong aalokin tayo ng damit ng merong mga damit. Kaya hindi kung tayo ay maninindigan at maniniwala doon sa salitang contentment, na tayo ay kontento doon sa mga bagay na gano'n, ay magagawa natin itong pinapagawa ng ating Panginoong Jesucristo na pumunta sa bahay-bahay at palaganap, o yung seek ye first the kingdom of heaven. Na alam naman natin ang pagpapasalarawan ng kingdom of heaven ay yung isang puno ng mustasa na naging pahingalayan, na naging malabay na puno, naging pahingalayan ng mga maya sa parang, no? Na ibig sabihin ay nakakaranas sila ng kapahingahan, ng nawawalang depression, anxiety, sa pagdiskusyon lamang dito sa mga bagay na harian ng panlangit na ito, na mga aral at kaunawaang pang spiritual. Nakakaranas tayo ng kapayapaan dyan. Nakakaranas tayo. Minsan nga halos nalilipasan na ng gutom, hindi natin namamalayan dahil sa sarap ng mga usapan dito sa tungkol sa kaharian ng mga langit na ito mga bagay na panlangit na ito yung nakakapagpalakas din ng ating mga pag-iisip, nagiging lumalakas nababago yung ating moral values, na kung ito daw yung uunahin natin, lahat ng bagay idaragdag. Kung lalo na kung magkakaroon daw tayo ng confidence na ikalat ito, nakalagay din sa binasa natin. Kinakailangan may confidence daw tayo na i-share ito. Yun lang muna. Thank you, Brother Paul. Brother Jesse. Okay, thank you very much. So, nais ko lang din siguro bigyan ng patotoo itong sinasabi dito. Dahil sa katotohanan naman, retired na ako, wala na akong kinikita. Pero dahil nga sa aking pagnanasa, pagpatuloy sa pagpapalaganap, ako ay tumalakad, bumabiyahe dito halimbawa sa Tarlac or sa Laguna. Na sa katotohanan naman ay ito, yung sinasabi dito, meron kang matutuluyan, merong magpapakain sa iyo, mayroong tutulong sa iyo. Pero hindi rin ito naman din basta-basta nangyari dahil pinaliwanag nga ng kapatid na madalas na tinutuluyan ko. Inaani ko lang naman daw yung itinanim ko noon. Dahil nga ako talagang lumalakad noon, halos linggo-linggo rin, na ako naman ang gumagastos nung meron pa akong sasakyan, nung meron pa akong kakayanan na magpagasolina. Walang humpay din akong lumalakad noon. So ngayon na meron ng kawalan, ay wala naman akong pangangailangan na hindi napupunan. Natatawa nga ako na sinasabi nga dito, bibigyan ka pa ng damit. Ako naman, nabibigyan pa ng sapatos. Dahil nga sa aking paglalakad-lakad. Alright, katotohanan. So yan, alam ni Brother Paul, ni Ate Baby, dahil nakatuloy na rin sila dito sa tinutuluyan ko sa kasalukuyan. So, pinatotohanan ko lang yung sinasabi dito, yung batas ng galaw at ganting galaw, na kung tayo nga ay nagdarasal na mayroong kasama na paglilingkod, ito ay parang naglalagay na nga tayo sa ating bulsa ng
para kung dumating yung panahon na tayo naman yung nangangailangan, meron namang mag-aabot or meron tayong mabubunot sa pamamagitan ng ibang tao na tutulong sa atin. So, yun lang ang nais ko idagdag dito. Pinatotohanan ko lang itong nakasulat dito. Thank you, Brother. Thank you, Brother JC. Katotohanan naman po. Brother Abraham. Okay, your turn. Brother Abraham? Doon po sa sinabi ng kapatid na Brother JC, yung tungkol sa mga bagay na nakanta niya sa habang siya nun sa ano. Para sa akin po, gantimpala na ng Diyos yun eh. Ang isang maliwanag pong kaunawaan na alam kong naiintindihan ko na, itong ginagawa natin ngayon, kung ano man ang ating ginagawa patungkol sa Diyos, gantimpala na po to. Hindi po matutumbasan ng salapi ang mga bagay na ito. Kasi bakit po? Kasi nandun na po yung puso natin eh. Hindi katulad ng nasasaksihan natin sa paligid, hindi niya pa kayang gawin yung mga bagay na yon kasi wala pa sa puso niya na inilagay ng Diyos yung gawain na yon. Kaya ito po yung nilalaan sa mga taong sinasabing nagsisikap, nagtsatsaga, nagtitiis. Ito po mga bagay na to. Ito po yung gantimpala na talaga na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi lang na po natin nababatid. Yung po sa akin pagkaunawa, gantimpala na po ito eh. Dahil sa pamamagitan nito, nandun na tayo sa sinasabing paghahari niya. Tayo na yung sumusunod ng kusa. Hindi na yung napipilitan, hindi na yung pinipilit, kundi kusang loob na nandun tayo sa ano. At tungkol naman puro sa paksa, yung maganda po yung paksa to. Ito po, gustong-gusto ko itong lagi ipaliwanag, ibahagi yung aking naiintindihan dito. Hindi naman po sa naiintindihan ko, dahil narinig ko na po talaga lahat sa espiritu yan eh. Kaya nga sabi nga po, sabi ko, magandang nandito ako nasa kasama ninyo, nakikiisa. Kumbaga sa ano, parang ito yung nagdadagdag ng pundasyon sa pagkaunawa natin mga espiritista. Kasi tayo mga espiritista, hindi pa tayo talagang buo eh. Kung naiintindihan po natin, mayroon pa nga tayong central, di ba? Merong hindi kasali sa central, merong kasali sa central. Ibig sabihin, wala pa tayong pagkakaisa talaga eh. Hindi pa tayo talagang buo na talagang unity na sinasabi parang mga reliyon. Pero sa akin naman po, hindi naman po hadlang yun eh. Para sa akin lang po, hindi hadlang yun eh. Kasi dito po, ang una pong pinapanday natin, hindi naman po yung kinaaniban natin eh. Papanday muna natin sarili natin. Kasi pag napanday mo yung sarili mo, kay kaanib ka, kay hindi, magkaisa tayo sa isang tuparin. Palaganap yung salta na, yung ibanghilyo, yung sinasabi, ibanghilyo ni Kristo eh. Yung nakapaloob na rin yung aral, nakapaloob na rin yung kaunawaan mo, na lalakaran mo, ng maluwag sa iyong kalooban. Kaya po ito sa paksa sinasabi po rin, di ba po, huwag ka raw magdadala ng kinto, pilak, sa lakbutan. At pagkatapos, pag hindi ka tinanggap, ay kung tatanggapin ka, manatili ka sa tahanan niya, pero kung hindi ka tinanggap, ipagpagburo yung panyapak. Kung ako po sa aking pag-iisip, sabi ko, kung gagawin ko kaya yung hindi ako tinanggap sa isang bahay, ipapagpag ko kaya yung pa ako. Yung aking panyapak. Hindi ba parang hindi magandang tignan po, no? Kung iisipin lang po natin, parang hindi po magandang tignan eh. Kasi nakabase rin sa titik. Pero kung ilalagay po sa diwa, ang sabi po ng espiritu, ito yung panganyapak natin, yung ating kaisipan. Ibig sabihin, kung hindi tayo tinanggap, mamalaya tayo na hindi tayo magkakaroon ng sama ng loob, ng paghihinagpis, ng parang na ano tayo, yung ang tawag dito, ni-reject tayo, nagkaroon tayo ng rejection, malaya tayo. Kaya mahalaga sa isang mag-aaral, maunawaan niya na itong panyapak na ipapagpag mo, yun yung kaisipan.
Nabaliwalain mo yung mga bagay na yun. Dahil unang-una, bakit? Kung titingnan po natin banal na kasulatan, nung sinabi ng Panginoon sa mga alagad, humayo kayo, pero huwag kayong dadaan doon sa Samaria. Alam naman po natin sa kasaysayan ng mga tao sa mga Samaritano, sa Samaria, hindi sila kumikilala sa Diyos. Kasi magkakaroon ng trouble. Ganun din po kung bakit niya hindi na tayo pinagkaloob ng hindi niya pinagbilinan niya mga alagad na huwag magdala ng mga pilak. Kasi bakit? Inaaral kasi doon yung kaharian ng Diyos. Eh kung ang dala mo pilak, baka mahingang ka pa. Eh para sinuhula mo pa para makinig lang sa iyo, di ba ho? Sa akin na po pananaw, ganun lang po, no? Idadagdag ko na lang din po yung kung matatandaan natin nung si Apostol Sige. Pedro, hiningan siya ng hiningan siya ng limos nung pulubi. Anong sabi? Wala akong dalang pera, ibibigay ko sa iyo, mapagaling kita. Yun pong hinahanap sa mga sa mga manggagawa ng Panginoon. Na Okay. hindi sapat na maunawaan mo lang lahat, bigay ka lang ng bigay. Meron din talagang karunungan pinagkakalawan Diyos. Yun lamang po. Yeah. Thank you, Brother Abraham. Siguro tapusin na natin siguro itong kan. Sige, Bro Paul. Ah, sa mga nababasa natin, no, lalo na doon sa banal na kasulatan, lagi natin nilalagyan ng diwa, yung mga titik na nakasulat. Mukha lang yung pagpapag ng mga panyapak, no, yung paa na tanggalin yung mga alikabok. Kasi sa naririnig ko, napakahulugan sa mga pangyapak, pati na din sa banal na kasulatan sa aking pagkabasa. Ay nangangahulugan ng pagpapalaganap, mga panyapak. Basta nakabasa tayo ng panyapak, pagpapalaganap yan. Kapag mga kamay, paggawa yan. Yung huwag nyo kayong dala ng anuman na pilak o ginto sa inyong mga bulsa, ay nangangahulugan lamang ng mga bagay na pangsanlibutan iiwanan. Pati na rin yung mga masamang alitigtigin, damdamin at kaisipan. Sa aking pag-aaral at sa aking pagkaunawa, iyan yung diwa nito. Hindi yung kaya hindi pinagdadala, baka mahingang ka pa. Kung mayroong kadala-dala at may nanghingit, dapat talaga bigay mo, bigyan mo. Kasi sa nanghingi na, at kung lalo na't nangangailangan at nakikita mo nangangailangan. Pero yan ay diwa. Kung yan ay diwa, ay ito ang sa nabanggit ko, yan ang aking pagkaunawa at pakahulugan. Yan lang muna. Welcome, si Sar. Si Selena. Okay, so Brother Jesse, your turn. Yeah, quick lang before we proceed sa reading. Pumasok lang sa isip ko yung wag magdala ng ginto o pilak. Like in my case, di ba? So, kung ano kasi, bago ba tayo lumakad, teka muna, kailangan muna merong sasakyan o merong pampagas. So, mahahanap muna ako ng trabaho na makaipon akong pera, saka ako magmimisyon. So, yung sinasabi dito, yun nga, kumbaga yung mga kamunduhan na yan, huwag mo na masyadong bigyan ng halaga. Dahil kung talagang may pagnanasa ka naman na makatupad, magagawan nga, mabibigyan ka ng kaparaanan kahit na wala kang ganun yung sinasabi na ginto at pila. So, yun lang. We can go na. Okay, thank you, Brother Jesse. So siguro medyo tapusin muna natin siguro itong to. Itong chapter 25, ano? Sana ba yung kanina? Anong number na ba tayo? I can read. And number 3. Pero nandun na sa last 2 paragraphs. 3? Yung number 3.
with regards to those who cared, yun kanina. Okay, sige. With regards to those who cared neither to receive them nor to listen to them, did he tell his disciples that they should curse them and they should impose the teachings upon them, or that they should use violence and force so as to convert them? No. He simply told them to go away and seek others who were willing to listen. Today, Spiritism says the same thing to its followers. Do not violate any consciences. Do not force anyone to leave their faith in order to adopt yours. Do not excommunicate those who do not think as you do. Welcome all who come to join you, and live in peace, all those who are repelled by your ideas. Remind yourselves of the words of Christ. In other times, the heavens were taken over by violence, but today they are taken over by mildness. So, Okay, if I thank may, you. Okay, if I may. go on, Brother Jesse. So again, this is, I can relate dahil nga we are supposedly expelled. So there are centers na talagang ayaw tayong tanggapin, ayaw tayong pagsalitain. Pero meron naman din ng mga dunduyan na mas bukas, mas nakakaunawa. So, halimbawa nga nun, meron ng 2 regions kung saan may regular na tayong sinasagawang Spiritism 101 para sa mga kabataan. Sa mga regions na yon, hindi naman lahat ng mga sentro doon ay nagpapadala din ng mga kabataan nila. Pero meron kahit paano na nagpapadala na. So, yun ang palagay kong kailangan natin. Meron tayong masimulan na kapag nakita ng ibang mga kabataan, ibang mga lunduyan, na pwede naman pala, darami at darami yun. So, hindi tayo dapat mawawalan ng sigla. Halimbawa tayo ay hinahadlangan, magpursige lang tayo. Dahil nga kung para naman sa kabutihan, kabanalan yung ating inaadhika, ay magagawa ng paraan. At yun nga yung nakikita namin ngayon dito, unti-unting nabubuksan yung pinto dyan sa mga iba't ibang mga regions o distrito na yan. So yun na, Brother Dan. Okay, so ang gandang balita yan, Brother Jesse. Yes. Nagpapatunay lang na may mga gumagabay pagka maganda ang ating intensyon. Amen. Brother Paul, okay. Hindi, konti lang. Yung sinabi ni Brother JC na doon kaugnay doon sa ating binasa, do not tell them to live their faith. No? Na wag daw nating ipagpilitan. Kung ayaw ng ibang sentro na pagsalita, wag nating pilitin. Wag nating puwersahin. No? Yun lang nagwe-welcome sa atin na handang tumanggap. Doon lang tayo magpaliwanag para nga naman maiwasan magkaroon ng respetuhan. Yun lang. Okay. Thank you, Brother Paul. Sister Sor, nandiyan. Pwede kang bumati. Good morning po. Good Sorry. morning. Okay, Sister Elena. Sister Elena. Basa. Okay, so Brother Abner, go on. Sarap makinig siguro may kadahilanan talaga yung pagka-suspend ni Brother JC kasi nakasama natin dito palagi. Salamat po. Okay. Umpisa na ba natin yung chapter 6? Malapit na yung time So siguro Hindi na, wala na. Tapos na yan. Next na pag-aaral na lang siguro natin yun, Yung chapter 26. Yes, bro. Pag-aaral natin, walang nangyayaring hindi karapat dapat mangyari at para sa ikabubuti. Ang lahat ng mga nangyari sa pagtitiwalagan na iyan
ay Hello. nararapat pangyari yan. Naririnig ako. Mayroon, mayroon niya ang magandang ibubunga sa Naririnig ba? mga itiniwalan Ah, at sa tiwalan. Yun. Okay, Sis Elena, narinig ka Ay, namin nako, na yung pasensya pwede na po. kayong, Kasi pwede hindi ka- pa ako sanay mag-operate nito pasensya na Hindi Hindi ko, po. okay. supposed to be bumati ako sa inyo kanina. Hindi ko alam. Ah, Pero ngayon bumabati po ako sa inyo. Magandang Si- gabi. Pero late po dahil yung mga anak ko dumalaw sa amin. Hindi ko naman po pwedeng bihirang-bihirang dumalaw Kaalis lang ho nila. Kaya Sige ngayon po. lang ako nakapagbukas. Alam Pasensya ko, na po. Sister Elena, ay Yes. nagbasa ka ng ating topic for today. Bakit Doon sa magkaiba? magkaiba ba? Iba yung libro, iba yung binigay mo sa akin. Iba ba? Oo, iba yung wordings nila. Although, Iba. yung meaning, pareho naman. Pero magkaiba. Kung babasahin nyo, it's not the same as what I have. Yung libro kasi mismo ang inano namin, yung ebook. Dinownload mo. Oo, hindi pareho nun sa inyo. So, Sige na, sige naman, na mag-share ka naman ng nabasa mo. Wala nga akong next time siguro, so 10 o'clock na, di ba? Tapos Wala pa tapos po. 9:52 pa lang. teka, hindi ko nga alam kung nasaan na po tayo. It's okay. it's Ligaw na okay po. ligaw talaga ako. Teka, saan ba tayo? Although I really like to participate, kaya lang parang ligaw na ligaw ako dahil iba yung pinag-uusapan nyo. Hindi ko po alam kung yung pinag-uusapan nyo. Alright. What is it Sige. about ba? Tungkol sa... Yun Yan nga po, din. kung magmi-mission, wag na raw kayo magdala. Hindi ba sinabi, nung pinadala po ni Jesus yung mga apostoles, Oo. sabi niya, wag na kayo magdala ng ginto o pila, di ba? Tama. So, Umisa. bahala. Bahala na raw po yung mga dadatnan na sila yung mag-provide. Okay. Apoy walang masyado pero masasabi ko siguro doon. At minsan yung dala-dala natin nagiging pasanin pa nung isip natin, nakakaabala sa isip natin. Minsan nakakaabala pa siya. Minsan, yung dadaling ko nga palang nakalimutan ko. Parang nakaano sa isip mo yun, nakabara sa isip mo yung mga dapat bitbitin mo pa. Pero kung ang isipan mo nandun talaga sa mission mo, siguro nandun na rin yung faith na God will provide. But total maganda na ba intention ko. Meron sigurong ganun preparation. So maganda nga po yung sinabi ni Sister Elena na yun nga. Sometimes marami pa tayong inasikaso. Hindi, kailangan may ganito, kailangan may ganyan. Bago ako makatuloy, ganito, ganyan. So napre-prevent tuloy tayo from proceeding with the work. Kasi nga, masyado pa tayong binibigyan ng iba't ibang mga So, Bottom ako line. po yung gusto sabihin. Ang bottom Sister line, Elena. don't worry, God will provide. Be happy. Siguro, pa yun? Konti pang pag-aaral. Opo. Si Brother Abner naiintindihan ko nakataas. Sitwasyon din kasi yun. Kamukha ni Brother. Sabi, kailangan may sasakyan. Kung pupuntahan mo nga malayo, alam nga naman wala kang pambili ng gasolina. So, nasa sitwasyon din siguro. Opo. Pero may bus naman po. So, Bus nagbabas pa na lang ako. Ay, oo nga, Saka May- God may will provide. Baka may may magbigay paraan. ng pamasahe. Oo, tama. Kuya Abner ba, may sasabihin, nakataas at nakamay, sabi ni Brother Paul. Brother Abner, bago bang taas yan? Hindi, baka na. Hindi. Naiwan Wala na lang. ibaba siguro. Hindi pa ako sanay But mag-operate. maybe, gusto ko lang tanongin si Brother JC, yung pagpunta niya sa UCFI na nung bang nandun ka, wala namang ibig sabihin, hindi ka naman binawalan na magpunta, hindi ba? Ibig sabihin, they did not reject you for being there. Uy, nagkakapan pa kami ni Kennedy. Oo nga, no. Hindi nga lang parang hindi nakatawa eh. Hindi lang nakunan. Kinindatan pa ako eh.
Baka ano lang, malamang ko, meron ding behind the political benefits. Hindi, sabi ko naman doon sa mga ibang nakausap ko, wala akong naramdaman na negatibo na galing sa kanya na na mukhang sincere naman yung pagbati. So hindi naman lahat ganun ang nararamdaman ko pero kay Kennedy wala akong naramdaman ng negatibo. Sa iba meron, pero kay Kennedy wala. So that's beautiful. So I think meron lang iba pang considerations, maaaring nakikisama siya doon sa iba, kaya ganun lang. Mhm. Meron ako naiisip, kaya lang baka mabigyan ng ibang pakahulugan. Off the Tungkol sa record mahal na lang. na off the record, oo. The record, Pero talagang tugma. Mahal na araw. Okay, so kung siguro dito lang muna tayo sa chapter 25. So next is yung chapter 26 na. Okay, so Brother Paul, ikaw na yung mag-closing prayer. Yes, sige po. Papasalamat tayo, mananalangin po tayo. Diyos na maawain at makapangyarihan, puspos ng pag-ibig. Kami po ay nagpapasalamat ng tao sa puso, sa mga biyaya at pagkapalang pinagkaloob ninyo sa amin hanggang sa mga sandaling ito. At kahit manawari, maging masunurin kami sa inyong mga banal na kautusan, halimbawa at aral. Maghari nawa sa lahat ng tao at sa aming magkakapatid sa loob at labas ng aming mga tahan. Ang mabuting pagsusunuran, kababaang loob, kahinahunan, pagkakawang gawa, kapayapaan, ngayon at magpakailanman. Yan nawa. Siya nawa. Good night po. Okay. Good night, Night, everyone. Sister Elena. Night, Thank you for coming. everyone. Opo. So sa susunod na Sir. Sabado ulit. Okay. Sana po. Good night. Good luck sa exam mo, Sister Shaw. Okay. Good night Good po night. lahat sa inyo. Off Good the night, record. Trevor. Off the record na, off the record. Record Out na. na ako. Out na ako. Baka hindi na ako Okay po, kasama sige dyan. po.